Good day, everyone. This is Sir MJ, and welcome to our lesson number 7 of schematic diagram series. We have the series and parallel circuit. So today we're going to build some examples of series and parallels using the components of the switches, LEDs, some wires, and resistors. For our first example ng ating breadboarding basics, here we have a series circuit. Bakit siya series circuit? Kasi we have one flow of current. So, pabox lang siya. Wala siyang nasa gitna. So, the components involved are the 9 volts, the switch, 220 resistor, and an LED. So, yung pwesto niyan, pwedeng nandito yung LED, pwedeng nandito yung resistor, and so on. Okay lang siya, basta nasa paligid lang siya ng series. Very important to take note when it comes to series is that laging tandaan na one flow lang po siya. One flow lang po siya, and always remember yung mga paa ng bawat components kung nasan na po siya. Let's start with the switch. So yung switch natin, eto yan, tinanggal ko muna yung cap. Ang pag-input or paglagay ng switch dito sa ating breadboard ay pa-vertical. Okay? Pa-vertical po yan para kumapit yung close niya. Okay. Tabi natin to saglit. So yung pagkabit niyan, much better kung nasa gitna siya kasi medyo mahihirapan kayo dito sa region na to. Okay? In some cases, pwede naman siya dito sa may mismong battery region, and then dun sa sa other slots ng sa gitna natin, walang problema. Pwede rin siya dito. Okay? Very important lang na gamitin yung mga areas na yon when you're using the switch. So in our example, I'm going to use the switch here. Pansinin nyo yung paa niya. Ayan. Nandito yung first, nandito yung second na paa. Hindi po siya pag ganito. Okay? Kasi hindi naman yan siya makakabit kahit na anong gawin nyo. Okay? Unless napilitin nyo, which is not advisable, much better kung pag ganito po siya. Okay? Ayan. So, kabit na natin. Pwede nyong kabit dito sa first row or second row. Now, usually, I tend to do first row kasi may times na gagamitin natin yung slots dito. Ayan. So, tendency niyan, para mag-connect yung linya natin, for example, ito yung red natin, yung positive, kahit saan nyo yan ikabit, dito sa first fit ng ating switch natin. Ayan. Kasi yung iba ginagawa nasa gitna or nasa gilid, mali po yun. Ayan, pakita natin. Yung iba gumagawa dito, yung iba dito, which is wrong. Dapat kung nasan po yung paanong mga components natin. So, pwede yan dito, dito, or anything. Now, usually, I intend to use this one. Ayan. Tapos, yung negative, or kung saan man yung dulo, or yung next connection, dapat dito na sa second. Okay. For example lang naman, lagay natin dito. Ayan. So, in this part, dapat magkakonekta silang dalawa. If and only if pinindot nyo. Okay? Pag pinindot natin to, magkakonect na tong apat na points na to. Yung apat na paa ng switch natin. Pero kapag hindi yan nakakonect, eto lang, yung vertical part lang ang magkakonect. Okay? So, let's start building the series natin.
So, yung next natin is yung second na paa ng switch natin going to the next fit of the resistor 220. Yun yung unang paa ng 220 natin. Tanggalin muna natin to for a moment. Ito yung paa ng 220. Ayan. Kabit natin in anywhere. Kung saan nyo gusto. No problem. Basta ka vertical lang ng ano natin, ng switch natin. And next, yung second na paa ng 220 nakakabit dun sa first na paa ng LED. The positive side or the first paa ng LED. Hindi po ka-parallel ha. Second paa ng ating resistor. So, kabit natin dito. Ayan. The next is connect the power line. Yung first part, ito yan. Yung first na paa. And then, yung last na paa ng ating series, kabit natin dito to power up our circuit. Yan. Yung cap, pwede namang ikabit. Yan. Tap natin yung battery. And that is the series. Next example naman natin is the parallel. Sa parallel natin, mapapansin natin may mga connection na in between. Pwede yan marami. Varies from different circuit natin. In our basic example, we have two parts. Yung first part is parang series. Yung second part is yung nakaparallel na dun sa another set ng components natin. Ano ba yung lagi nating tatandaan when it comes to parallel? Sa parallel natin, first and last. FOIL method, di ba? First and last term. Yung first natin, na set natin nandito sa taas, dapat connected silang lahat. So, dapat connected to, and so on. In this example, connected, may switch tayo. Pero kahit wala namang switch yan, basta kung sino nandito sa part na to, magkaka-connect sila. And also, the last part, sila yung magka-connect. Papunta dun sa negative. So, ano yung ibig sabihin natin dyan? Okay, tabi muna natin to saglit. So, di ba nauna yung switch natin. Sa switch natin, ito yung switch. Kabit ulit natin. Okay. And then, ito yung positive line. Yan. Ilalagay ko na rin. Yan. Balikan natin ha. Ito yung positive line. Ito yan. Yung first fit ng switch 1 natin, ito siya. And ito na yung second switch. Second foot pala, no? Yan. Second foot ng switch natin. Tapos, anything na nandito sa second foot ng switch natin, dapat kalinya niya na tong first. Ito yung sa first set natin. Meaning, those resistors, ito, at ito, ayan, dapat ay magkakonekta sila dun sa second na paa ng switch natin. Ayan. Notice, hindi ko muna kinabit to. No problem kung saan man siya ikabit. For as long as yung very first na paa ng resistors natin nandito. Kalinya lang po. Yan yung first natin. And then yung last, syempre, ito yung LED natin. Tingnan natin ulit yung diagram. LED. Ayan. Dapat daw lahat nung last leg ng LED natin, which is this one, the negative side,
nakakonect dun kay negative. So, ano yung ibig sabihin nun? Ito yung last leg. Hindi ko muna ikakabit yung first leg kasi di pa naman importante ngayon. Ito yung last leg. At ito yung LED natin. Ito naman yung last leg. Yan, di ko muna kinabit kasi kahit saan naman yan, basta importante nakakonect naman kay resistor to LED. The very important part ng parallel is the first line and the last line are connected vertically. Para pag nagkabit tayo ng mga power supply, for example this one, ko-connect na natin dito sa last line, is that gagana sila pag pinindot natin yung switch. So let's test it out. Ito yung second leg. Ito yung positive. Yan, medyo malayo. Yan na natin. Ilapit natin. Yan. Ayan, dapat magka-vertical pa rin. And then, the second leg nung second resistor natin, kabit natin siya dito. Pwedeng dito. Basta hindi siya kapantay nung nasa, hindi kapantay nung unang set natin. Kasi pag yun na magkapantay, walang silbi yung resistor natin dito sa unahan. Or meron man, pero nasa isang linya, para kang nakasiris nun. So therefore, iiwas mo siya. Ayan, pwede dito. And then the first leg, dapat ka vertical. Kahit saan mo yan ilagay, basta yung first leg, ka vertical nung second. Ayan. Tapos, ilagay natin yung power supply. Siyempre yung cap. Ayan. So, bago ko muna siya itap, balikan muna natin saglit. Okay. The switch is connected to the positive line. Ito yung positive line connected to the first leg of the switch. The second leg of the switch, ito po siya, is connected to the first leg of the resistors. Ito yan. Tingnan natin na maigi. Ayan, kita naman sa video. Ayan. And then, the last legs of the LED are interconnected papunta dun sa negative supply natin. Ito yan. Ito yung negative supply natin, yung black. And then, upon investigating these two, nakakonect kay black to. And then, upon checking the middle parts, ito lang yung magkakonect. Itong dalawa. Ayan. Tapos, yung sa first set ng resistor LED, ito naman. So, hindi sila magkakonect in middle part. So, yan. Tap na natin yung power supply. And then, pag pinindot ko to, dapat gagana to. Yan. Sabay silang gumagana. Although may konting delay ng slight yung isang LED natin dun sa dulo, yung sa pangalawa, natural lang yan. Kasi yung flow ng current ay, syempre, ang mauuna munang mabigyan ng current, syempre ito muna, bago ito. So may split second lang siya. Pero hindi naman siya halata in most cases. Unless na gusto mo talaga na may na walang delay. Pero kung gusto mo may delay, ayun. Medyo muna siya. Yan. So that is our example number 1 ng parallel circuit natin. Ayan. Punta naman tayo sa medyo complex example ng parallel muna. As we can see here, we have two switches. One is the switch for all, and the other one is the switch for this first resistor. Okay, so paano yung gagawin natin dyan na magiging breadboard natin? Okay, sa schematic diagram, medyo malinis siyang tingnan, pero ano yung mangyayari kapag ganito yung setup natin?
Okay? So, 4 yan. So, medyo marami-rami. So, kailangan natin siyang maging efficient, tipid sa space as much as possible. Pero kung kaya naman ng ibang way, no problem. Okay? So, let's start first checking the diagram. Yung first natin, yung second leg, the first leg of the second switch, and the first leg of the resistors nung other resistors natin, ito yung first natin. And then yung last naman natin are all LEDs. So yan, medyo magiging masikip na po yung board natin dito, connecting to the negative. Okay, so planuhin natin ng maayos to. Okay, tingnan natin ha. Ayan. And sadly, we only have 5 holes dito. Ano yung pwede natin gawin na technique para kumbaga ay medyo maging maayos yung flow ng ating ng ating parallel circuit. Okay, first and foremost, syempre yung switch adjust na natin dun sa pinakadulo. Okay, kailangan makuha to. Okay, yung next naman is yung second switch. Okay, yung second switch natin, hindi naman siya connected talaga basically sa lahat. So, isa lang. Okay? So, in that case, much better if we add this one dito. Okay? Pwede nyo naman ilagay sa taas or upper part, no problem. But, in this case, ganyan na muna siya. Okay? Kapantay lang ng isang switch. Next natin is to let's build this one first before the other parts. Okay? So, switch 1, yung second leg ng switch 1 nakakonect dun sa first leg ng switch number 2. Okay, kabit, iyan na natin. Adjust natin dito. Okay. Ayan, para kita sa camera. So, let's use blue wire for this one. Ang sabi, yung second leg ng switch number 1, which is this side, ayan, ay connected dun sa first leg ng switch number 2. Connected on the first switch of number 2. Ayan, kita naman. Ayan, tingnan natin maigi, inspect natin. Second leg of the switch number 1 and the first leg of the switch number 2. Ayan. So, connected na yung dalawang switch natin. Okay. Next naman natin, ayan. Next natin is to add the 220 resistor. Lahat naman niya ay 220. Ayan. So, no problem with that. Ayan. Kuha pa ako ng isa pang 220. Ayan. So, this is the 220. Yung isang 220 daw ng first set natin, nakakonect kay second leg ng switch number 2. Okay? So, in this case, ang ano natin dito, ang pwede natin gawin dito is, pwede natin ikabit dito sa second leg ng ating switch number 2. And then, i-attach natin siya dito. Okay, pwede naman siya dito or anything kaya lang tayo ng space. Ilan tayo ng space, mag-advance na tayo. Okay, tas later on adjust na lang tayo. Next natin is the switch. Dito gumamit ng red. In this case gamit muna ako ng yellow. Pero for showing that this one will only work kapag ganito na yung setup natin. Okay, pero kung ano yung nakalagay na LED, yun lang yun. Ayan, para lang sa kulay. Okay. Tapos mamaya palitan ko na lang ng red. Ayan, so nakasetup na yung first natin. No. Pero pansinin natin, yung sa first setup natin, yung pinakahuling leg, nakakonect yan sa 4.
So, 4. Ilan na lang yung butas dito? 3 na lang. So, saktong-sakto. Kaya lang, may mga other components pa. So, ano yung pwede natin gawin dyan? Siyempre, ang possible na gagawin natin dyan is to adjust the spacing between these LEDs natin. Okay, pwede natin gawin to na i-adjust ng slight. Okay, ayan. Ayan. Adjust lang natin ng slight. Ingat lang po sa pag-adjust po ha. Gawin natin parang letter U. Para magkaroon na siya ng space. Ayan, ingatan lang po ha. Ayan. So, yan. Ito yung first leg. Going to the second leg. Katapat. And then, ito yung dito natin. Pero, mamaya na natin siya i-finalize. Okay. Ayan. Mamaya natin siya i-finalize kung saan ba talaga siya kakayanin. Next natin is to connect this switch, etong first leg ng switch to the other legs of the to the other legs of the resistors. So paano yung gagawin natin diyan? Dito ba natin ilalagay yung resistor sa first leg natin tapos i-stretch natin dun sa pinaka last? Hindi na. Gagamit na tayo dito ng jumper wires. Okay? So gamit tayo ng mga jumper wires dito. Ayan, yung blue. Pero this time I'm going to use green para lang makita nyo na si green yung magko-connect dun sa lahat nung natin. Okay? Kasi kapag ang connection yan is ganito, set up tayo ng resistor. Sana kayanin ng resistor, no? Halimbawa, gusto natin siyang itapat. Ito yung resistor, first resistor, dapat wala naka-in dyan. Bilang tayo 1, 2, and 3. So, sakto lang naman. Pwede. Suksok lang tayo dito ng resistor. Ayan. Check nyo yung countings. Kailangan nyo ng 3, diba? 3 resistor pa. So, sakto yung 3 yan. Bago dun sa, bago siya pumunta dito sa leg na to. Kasi iwasan natin to . Then, let's have another one. Kabit natin dito. Ayan. Pwede naman siya dito. Kaya lang, baka magdikitan na lahat nung mga resistor natin. Pag nagdikitan, mamaya magkakaroon tayo adjustment. Okay. And last, resistor. Ito na. And as you can see, nung nilagay ko na yung last resistor, wala siyang katapat na other parts, especially the second leg of the first resistor. So, wala siyang katapat. So, that's a very important part. Kasi nga, dito sa natin, dito sa setup natin, wait lang, check natin. Hindi pala, magkatapat pala. My bad. Yung sa gitna pala yun. Okay. Check mo natin. Ayan. Tapat pala. Ito pala, yung mga gitna pala. Yung pangalawa pala ang hindi. Sige, setup na natin. So, pangalawa yung hindi. Lagay natin dito. Lagay natin dito. Ayan. At lagay natin dito. Ayan. So, yung first part pala, my bad. Yung first part, dapat pagkakakonect. Iko-connect dun sa first leg of the switch number 2. Ngayon, ang tanong, sir, paano po iko-connect yung switch number 2? Using the jumper wire, ito yung first leg. Parang gagawa tayo ng mini connection. I-tap na natin siya. Ayan. Tapos, dito sa kalinya ng mga first leg ng resistors natin na number 2, 3, 4 resistors, sasalang natin dito. Ayan. Medyo masalimuot lang ng slide, pero ayan. Ito siya. Tingnan natin ulit. Ayan na. Ito yung first leg. Oops, sorry. My bad. Ayan.
Ito yung first leg ng resistors. 2, 3, and 4. Ito yan. 2, 3, and 4. Tapos nakakonect kay first leg ng first leg ng switch. First leg ng switch, ito siya. Kinonect natin, ginump natin para maging isang linya lang sila. Okay, so pwede naman niyang gawin. Hindi man laging kailangan nasa vertical line lang tapos wala nang pwedeng gawin. Pwede naman po yan. For as long as meron tayong jumper wires. Next natin is the LEDs. So dito sa first leg natin, wala namang problema kung yung first leg natin ay nasa iba't ibang pwesto basta nakatapat dun sa resistor. So medyo himayin natin ang slide. Ito yung second resistor. Ayan. Ito yung second resistor natin. Kailangan nakatapat yung legs nung legs nung first ng red LED natin. Ngayon dahil nga kung papansin natin dalawa na lang yung slot dito. Ayan, dalawa na lang yung slot dito. Okay, ilagay na lang natin siya sa taas kasi may space pa naman sa taas eh. And again, okay lang naman 'yan kasi nga hindi naman kailangan na nakatapatan yung okay lang naman kung magkatapatan, wag lang magka-vertical yung sa other components. Tapos connect natin to. Ayan. Ito na yung sa second resistor. Third resistor, ito na yon. Kuha tayo ng LED. Tapos lagay natin sa tapat. Ito yung second leg. Ayan, ito yung second leg. Lagay natin sa taas lang. Ayan. Tapos yung last leg, magkakatapat lahat yan. Ayan. Tingnan nyo maigi. Okay? Ayan. And last but not the least, syempre yung first leg ng last resistor natin, tapat na natin siya dito. Ayan. So, etong red na to at yung yellow nasa iisang set na siya. But at the same time, kung mapapansin natin yung mga legs natin, tigda dalawa lang yan. 1 resistor, 1 LED, 1 resistor, 1 LED, 1 resistor, 1 LED, and so on. Pero dito, magkakalinya yung last. Ito, yung first jump wire, we're using the jump wire. At magkakalinya pa rin to. Ayan, kita. And it's time to connect the power supply. Ito yung red. Siyempre, dun sa first leg ng switch natin. Lagyan natin sa gitna. And the last connection, the negative. Dahil wala nang slot dito. Okay. Ngayon, wala nang slot dito, nalungkot. Pwede naman dito tayo kumuha sa taas. And then connect it to the negative. Okay? And then lagay natin yung caps. Ayan. Double check lang ng mga resistors ha. Kailangan wala siyang didikitan na other parts. Ayan. So, let's test. Ayan. So, test na natin. Tap na natin yung battery. So, ano yung mangyayari kapag sabay nating pinindot yung dalawang switch? Ayan. So, sabay-sabay silang gumagana. Now, what if yung first switch lang ang pagaganahin natin? So, yung tatlong red lang yung gumagana. Kasi nga po,
based dun sa illustration natin, balikan natin yung illustration. Yan yung diagram natin. Kailangan muna mag-on ng switch na to para gumana yung yellow natin. Okay, kaya nung pinipindot natin to, pinipindot natin yung first switch natin, yung reds lang yung gumagana, hindi yung yellow. Pero paano na lang kung yung yellow yung second switch lang yung pagaganahin? Ano yung mangyayari? Okay, tingnan natin. Hindi gumagana. Bakit? Kasi nga yung main line, yung positive ay nakasalalay doon sa switch number 1. Okay, so kailangan kung gusto mong gumana yung yellow, pindutin mo na yung switch 1 and then yung switch number 2. And that's the example number 2 for the parallel. And for our last example ng ating series circuit, so we have two switches. We have the LED 1 and 2 being the green and the blue. And then we do have the 470 ohms resistor. So ano yung mangyayari kapag pinindot natin yung switch 1 or pinindot natin yung switch 2 or pinindot natin ng sabay yung dalawang switch. So ano yung mangyayari dito sa dalawang LED? So let's build our series. So mas madali lang to. First and foremost, syempre yung ating switch. Okay, pag-iwalay na lang natin para makita nyo yung connection later. Then next is, balikan natin, we have the 470. Pero bago yan, kailangan magka-connect muna to. So to connect this one, double check natin, the second leg of switch number 1, yan, sabi natin, the second leg of switch number 1 is connected to the first leg of the switch number 2. So, kailangan natin i-connect yan using the jumper wire. Connect natin yung dalawa. Pwede natin i-connect dito para mas makita nyo na. Ayan. First leg to second leg. Next natin, the 470 resistor connecting to the second leg of the switch number 2. Switch number 2, connect natin. Okay, adjust nga natin yung ilaw para makita. Ayan, kita na po ba? Ayan. Ayan, medyo kita na ng slide. Ayan. And, syempre, ano yung susunod? The blue and the green. At pansinin yung connection ha. Yung connection ng first leg to the second leg of resistor. Dito yan. Dito ko connect yung kulay blue. Ayan. And then the last leg of LED blue to the first leg of LED green. Ito yung yung positive side. Second leg, ito yan. Ayan, ito yung second leg ha. Ayan. And last but not the least, the power supplies. Connect natin dito sa second leg, yung black, and then the red, kahit sana yan dito, basta ka-vertical lang. Yan. Medyo ilalayo ko nga lang ng slide para makita nyo yung kulay green. Pares pa rin naman yan. Ayan. Kasi we have to observe kung ano yung mangyayari dun sa mga LEDs natin. Side note na lang din, pag gagamit kayo ng kulay blue,
make sure lang po na tama yung resistor ninyo. Okay? So, you have to compute it first before you slot in all those resistors na gusto nyo. Kasi, there are times na nasira yung resistor nyo, yung LED, or worst comes to worst, uminit yung resistor, kasi nga, marami ng LED, or mali ng sukat, tapos, eventually, magkakaroon kayo ng pwedeng masira yung dalawang component. Okay, tap na natin yung battery. And let's press this first switch. Siyempre, hindi gagana kasi nga, nakakonect kay switch number 2. So, sabay natin siyang i-press. Ayan, check na natin. Ayan, medyo nalobat lang yung battery. Okay, kuha tayo ng isa pang battery muna. Ayan, medyo nagkaroon ng technical difficulty. Mahina na kasi yung battery ko. Pero try natin this time. Ayan. So, kung napansin nyo, kasi medyo malakas humigop ng battery itong blue. Kaya kanina, naubusan ako ng battery. Ayan. So, pressing these two switch, tsaka lang po gagana yung dalawang switch. Kita naman sa natin. Medyo kita ba? Ayan. Usun nga natin. Nawawala-wala na. Ayan. Etong natin, teka lang. I-side view natin. Medyo mahina tong green natin compared kay blue. Ayan, kung mapapansin yung blue medyo maliwanag. Ayan. Ayan po. Medyo mahina na tong green. So, pagka nakita nyo ito in live, natin, kung sa school, mapapansin nyo sobrang hina ng green. Kasi nga, nakukuha na yung, voltage na, ni blue. Kinakain niya na. Okay, although may excess na konti na lang, pero, yun nga, humihina na to. Now, what if, tanggalin natin yung blue, tapos kabit natin, connect natin kay resistor na 470. Ayan. Ayan. So, try natin. Ayan, medyo medyo mahina pa rin naman, pero pwede na. Okay, medyo malakas-lakas na siya. Kasi mahina na yung battery ko eh. Ayan. So, ayan yung sa green natin. Ayan, medyo malakas siya compared nung kanina. So, balik na natin. Ayan. Tsaka also, another thing to take note. Kasi nga, kulay green yung natin pala. Nawala sa isip ko rin. Kulay green yung ating LED. At alam natin yung kulay green ay medyo mas mababa compared kay kulay blue. Mas mataas yung kailangan nitong voltage, forwarded voltage. Correct me if I'm wrong, that's 3.2. 3.2 ito, nasa 2.1 or 2.2. 470 yung ginamit natin, medyo mataas. Kung 220 yung kinuha natin para dito kay green, pwede. Kaya lang ito, baka pumutok yung kulay blue natin. Kaya 470 yung ginamit natin for this one. Okay, para malaman nyo kung tama yung computation nyo, kasi more on building kasi tayo dito sa series na to, sa video lesson, i-add nyo yung dalawang forwarded voltage neto, tapos i-minus nyo dun sa voltage ng battery nyo. Halimbawa, voltage ng battery nyo is 9 volts, ito, forwarded voltage neto, i-add nyo dun, tapos i-subtract nyo kay 9 volts. Tapos compute kung ma-check nyo kung tama si magiging ohms ninyo, kung okay ba siyang 470 or 220. Ayan. And then don't forget, para okay yung magiging resistor nyo, hindi siya pumutok or magkaroon ng sira, kailangan equal or greater than dun sa nakuha nyong value. Okay, as per computed, not sure kung exact, pero nasa around 330 or 370 between those two numbers yung nakuhang kailangang resistance ng resistor natin, in particular
with the LED 1 and 2 natin na blue and green. Okay? So that is it for our building breadboard basics, building series and parallel. Bye bye.